magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Alex, bilis! Magtago ka sa cabinet. Agad namang tumalima ang binata at kinuha ang mga damit at mabilis na pumasok sa loob ng cabinet. Palibhas ay guest room kaya wala itong laman. Walang kahirap-hirap na nagtago ang binata. Mabilis namang inayos ni Melissa ang kobre kama sabay labas at isinara ang pinto. Takbo kagad siya sa banyo. Dahil basang-basa pa at punong-puno pa ng likidong nakakabuhay ng bata ang kanyang sinapupunan. Natataranta na siya pero pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. Ang tanga mo talaga, Melissa. Pinapagalitan niya ang kanyang sarili. Nananakbo siyang bumaba ng hagdanan pero pagdating niya sa may pinto ng sala ay huminto muna siya at huminga ng malalim. Relax ka lang, Melissa. Kaya mo to. Pag-aaloy niya sa kanyang sarili, sabay hinga ng malalim. Pagbukas niya ng pinto, ay nabungaran niya ang sapatos ni Alex sa tapat ng pinto. Kaya mabilis niya itong kinuha at itinago sa mga halamanan ng bakuran. Muli, bago binuksan ang gate, ay huminga ulit ng malalim at kinondisyon ang isipan para hindi mahalata ni Mike. Hindi naman naging mahirap kay Melissa ang humarap kay Mike dahil totoong saya ang kanyang nararamdaman na makita ang asawa. Mahigpit silang nagkakapan sa sala at agad naghalikan. Walang kaalam-alam ang mister na kanina lamang ay maraming laway ni Alex ang nahigop ng bibig ng kanyang masarap na may bahay. Pagkatapos maglambingan at mag-usap sa sala, ay magkahawak kamay silang umakyat papuntang kwarto nila. Pagdating sa kwarto, ay agad humilata si Mike sa kama. Kaya nagtanong si Melissa, "Hindi ka ba maliligo muna bago matulog?" Ina-expect kasi ni Melissa na sabik ang asawa sa kanya. Kaya siguradong magla-love making sila. "Susunod na lang ako, Han. Pahinga lang saglit," sabay ng kanyang mister. Samantalang dumiretso ng banyo si Melissa dahil nangangamba pa rin siya baka maamoy ng asawa ang mga laway ng nobyo. Malagkit pa rin kasi ang katawan niya. Sarato yung laway ng kalaguyo sa kanyang katawan. Naghugas lang kasi siya ng kanyang bulaklak kanina. Habang naliligo ay muling nakadama ng kaba ang ginang. Maigi niyang kinuskos ang bawat parte ng kanyang katawan na nasayaran ng mainit na halik ng kasiping. Pati ang kanyang pinakaiingatan ay kanyang ring hinugasan uli at nilagyan ng pampabango. Hindi niya namalayan na medyo tumagal siya sa loob. Paglabas niya sa banyo, ay nadatnan niyang nakatulog na pala ang kanyang asawa sa kama. Hindi man lang nakapagpalit ng damit si Mike dahil sa sobrang pagod. Agad nakaramdam ng awa si Melissa sa mister. Napatulo ang kanyang luha habang minamasdan ang pagkakahimbing ng pinakamamahal na lalaki. Agad siyang lumapit dito at hinalikan ang asawa sa labi. Pero padamping halik lamang sa pangambang magising ang mister. Dahang-dahang hinubad ni Melissa ang kasuotan ng asawa. Pero sa sobrang pagod ay hindi man lang nagawang maalimpungatan ni Mike habang inaasikaso ng kanyang misis. Ligid sa kaalaman ni Melissa ay nakasili pala si Alex sa pinto at kitang-kita niya ang pag-aasikaso ng nobya sa mister nito. Muli ay nakaramdam na naman siya ng panibugho sa nasaksihan. Selos na selos talaga siya.
Pero iniisip niya na kailangan talaga magpigil. Hindi na nakayanan ni Alex ang nakikita. Kaya muli siyang bumalik sa guest room upang hintayin ang pagbabalik ng nobyang may asawa. Matapos ayusin ang asawa, ay sinigurado muna ni Melissa na tulog si Mike bago pinatay ang ilaw. Nagbihis uli siya ng ibang patulog. Nakapareho ng suot niya kanina. Pero this time ay kulay itim naman ito. Dahan-dahan niyang pinuntahan si Alex sa kabilang kwarto upang pauwin na ang nobyo. Maingat na maingat ang kanyang mga galaw. Hindi makalikha ng anumang tunog. Naabutan niya si Alex na nakahiga sa kama. At nagulat siya, wala itong kasaplot-saplot. At hawak-hawak nito ang isang bagay na napakatigas. Parang walang balak umuwi ni Alex. Desididong tapusin ang naunsyami nilang salpukan. Lumapit si Melissa sa nobyo para sabihing magbihis na at umuwi. Pero paglapit niya ay hinawakan ng binata ang kanyang kamay at inalalayan papunta sa kandungan ng binata. Andyan na naman ang thrill na nararamdaman ni Melissa. Alam niya ang gusto uling mangyari ng binata. Para siyang na-hypnotismo at sunod-sunod lang sa kagustuhan ng nobyo. Namalayan na lamang niya na nakatarak na ang mahiwagang kobra ng nobyo. Wala lang seremonyas tulad kanina at hinawi na lamang ni Alex ang kanyang panloob at tuloy na ang kanilang salpukan. Parang hiniting gumigiling sabay taas baba ang magandang misis sa ibabaw ni Alex. Magkahawak pa ang kanilang mga kamay upang bigyang suporta ang paghihiniti ng asawa ni Mike. Kahit gigil na gigil, ay sinusubukan pa rin nilang pigilan ang kanilang mga ungol. Minsan ay napapayakap si Melissa sa nobyo habang umiindayog ang balakang nito. Nagpapalitan din sila ng matinding halikan. Upang hindi rin lumabas ang kanilang mga daing, ay impit nila itong iniipit ang kanilang mga labi. Walang salitaan. Puro galawan lamang ng kanilang mga katawan. Nangyayari kasabay ng mga haplos sa kanilang mga katawan. Napapaangat pa ang ulo ng babae at napapaletrang O ang bibig. Pero wala namang lumalabas na boses. Sa nakitang reaksyon ng nobya, lalong ginaganahan si Alex, kaya lalong pinag-ingting ang paglalaro sa mga maselang bahagi ng magandang misis. Gusot na ang nighties ni Melissa at basang-basa naman ang kanyang paloob. Nakadalawa pa si Melissa nang sapitin ni Alex ang kanyang kasukdulan. Sa dilim ay agad nagbihis ang dalawa. Si Melissa ay inayos lamang ang kanyang panloob pambaba, kaya ang kanilang mga nailabas na mga likido ay sinalo na rin ng panloob ng ginang. Dahan-dahan silang lumabas ng bahay. Hinanap muna nila ang sapatos ni Alex sa mga halamanan bago hinatid ni Melissa ang nobyo sa gate. Pero bago mabuksan ang gate, ay mabilis uli na hinila ni Alex si Melissa. Sa madilim na bahagi
ng bakuran. Sa gilid ng mga halamanan ay mabilis na pinatalikod ang nobya. Hindi na nakahuma sa bilis ng mga galaw ng nobyo si Melissa. Agad na ibaba ang kanyang panloob pababa, sabay baba rin ng pantalon ng binata hanggang tuhod. Naging saksi ang madilim na parte ng bakuran na yon kung paano naganap ang salpukan sa dalawa. Nagpaubaya na lamang si Melissa dahil alam niyang ilang linggo pa bago uli sila magkaroon ng pagkakataon ng nobyong driver. Nang makatapos ay naghalikan pa uli sila ng matagal. Sinilip muna ni Melissa sa labas kung walang tao bago pinalabas ang nobyo. Nakahinga na ng maluwag si Melissa nang makatakas na ang nobyo. Agad siyang nagbanyo uli dahil sa lagkit ng kanyang pakiramdam. May dugo, sabi sa agos ng tubig. Nang humalo ang pulang likido, masaya si Melissa at dinatnan na siya. Mahigpit na niyapos ni Melissa ang natutulog na asawa. Kahit na parang nasanay na siya na makipagtalik sa nobyong kabit, ay binabalikan pa rin siya ng konsensya pagkasama na ang kanyang mabait na asawa. Gusto niyang makabawi dito sa patagong kataksilan na kanyang ginagawa sa likuran ng mister. Gusto sana niyang wakasan ang relasyon sa nobyo, pero nangingibabaw ang awa niya sa binata. Awa? Hindi siya sigurado kung iyon lang. Baka bogli. Pwede, pero hindi naman talaga siya mabogli. Pag-ibig? Ay, ayokong isipin na ganun. Mahal na mahal ko si Mike. Katawan ko lang ang nagtaksil, pero ang puso ko ay para lang sa'yo, asawa ko. Parang mababaliw si Melissa sa kanyang pag-iisip. Parang alam niya ang rason kung bakit pa niya pinapatagal ang bawal na relasyon nila ni Alex. Pero ayaw na niyang tanggapin dahil alam niya mismo na mali. Sa mga sumunod na araw ay mas naging malambing at mas naging maasikaso si Melissa sa kanyang mister. Batid naman ni Mike na kaya ganun ang kanyang asawa dahil sinasamantalan nito ang mga araw na magkasama sila. Hindi muna sila nagtalik dahil sa may buwan ng dalaw pa ang kanyang sexing misis. Pero kahit ganun pa man, ay may ginawa si Melissa sa kanya na hindi niya akalaing kayang gawin ng kanyang magandang may bahay. Nakahiga sila at naglalambi ang mag-asawa ng gabing iyon. Naka-boxer short at sando lamang si Mike, samantalang naka-cycling at manipis na sando lang si Melissa. Kasalukuyan silang naghahalikan at si Melissa ang nasa ibabaw ng mister niya. Napansin ni Mike na grabe kung makahalik si Melissa sa kanya. Kung dati siya ang nagdadala, pero ngayon ay ang misis niya ang agresibo. Halos mabaga ang kanyang labi sa tindi ng paghalik ng ginang sa kanyang bunganga. Parang gustong ubusin ang likido ng kanyang bibig. Naging mainit ang salpukan ng mag-asawa sa oras na yon at nagkaroon pa ng pagsubo ng ice cream. Napasaya niya ang kanyang asawa. Tulala si Mike na nakatingin kay Melissa. Wala silang imikan. Hindi lubos maisip ni Mike na
magiging agresibo sa pagkain ng ice cream ang kanyang asawa. Wala silang imikan. Nakiramdam din si Melissa sa asawa at tila nakaramdam ng hiya. Pumunta ng banyo si Melissa at naghilamos. Hindi niya namalayan na nakasunod pala si Mike sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang pagdikit ng kanyang katawan sa asawa mula sa kanyang likuran. Nakapikit lang siya dahil may sabon ang kanyang mukha. Binabanlawan niya ang sabon sa mukha habang hinahalikan siya ng asawa sa batok. "Salamat, Han. Ang swerte ko sa'yo. Mahal na mahal kita," bulong ni Mike. Nang matanggal na ang sabon, ay humarap ito sa mister at tinitigan ang mukha ng mahal na kabiyak. "Anything for you, Han. Sana hindi ka nandiri sa ginawa ko sa'yo." Nahihiyang tugon ng ginang. "It's so wonderful. Sana nga palaging ganun." Nakangiting sabi ng mister. "Masarap ka palang sumubo ng ice cream. Che, baka mamiyasa ka niyan, ha?" Nakangiting saway ni Melissa kay Mike. Sabay tapik sa balikat nito. Masayang nakatulog si Mike ng gabing yun. Ramdam niya ang tunay na pagmamahal sa kanya ng kanyang magandang may bahay. Ang hindi niya alam ay nabahira na ito ng mantsa. Kung alam lamang niya kung paano pinagsawaan ng kaibigang si Alex ang maalindog na katawan ng kanyang asawa pag wala siya. Kung alam lamang sana niya na parang babae sa lansangan na pinagparausan ng paulit-ulit ang pagkababae ng kanyang misis. Kung paano ito nagpaubaya sa kagustuhan ng kalaguyo. Siguro ay pandidirihan niya ito. Sigurado din masasaktan siya dahil mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.